Good evening. Start po tayo in a few moments po para makahabol lang po yung iba. Okay. Okay, sige. While waiting for others, simulan na po tayo. Teka lang. Nabasa naman nila. Okay, magandang gabi po sa inyo. Tayo po yung magsimula na habang waiting pa tayo sa ibang tao. Okay. So, good evening everyone. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Friday night prayer meeting this July 5, 2024. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Michael Diva at tayo po ngayon ay dadako sa panalangin ng para sa bawat isa. Hanggang din sa ating mga sariling panalangin ay tayo po ay dadako sa paunang bati nga nila or tinatawag natin icebreaker. So, bago po tayo magpatuloy, ay meron po ba kayong gustong i-share na testimony, praise report, praise item na gusto nyo pong i-share sa gabing ito? Kindly open your mic na lang po kung ano po ang gusto nyo i-share for testimony man yan, praise report or praise item. Ako, merong praise item. Okay. I really praise God kasi naka-close po kami ng dalawang company. Company starting January, retroactive to January. Kaya I really praise God na na nakuha namin. Ngayon, busy kami planning para sa kung sino ang magpi-field work para ma-cope up namin ang work. Kaya to God be the glory. Okay, maraming salamat doon. Yes, thank you Lord for the blessings and provision. Sa mga may ano po, baka pwede nyo i-message yung iba nating kasamahan para po sila ay Rosalie, Rosalie. Para po sila ay maka-join sa atin sa gabi ito. So thank you doon sa blessing na yon. Praise support mami. Ako naman po, nagpapasalamat po ako na naging successful po ang ating celebration for our 8th year church anniversary last Sunday sa Gems Hotel. Nagpapasalamat po ako sa mga taong involved, sa lalo sa praise and worship team na tumulong. Outsourcing pa lang tayo kasi sad to say, hindi natin kaya in our own. So tayo ay nag-outsource. So sa mga nakasama natin na kasamahan natin sa faith, ay nagpapasalamat kami sa kanilang time, commitment, talent, and skills na madali silang makausap at matap sa pangangailangan natin. And hopefully, before next year, ay meron na tayong sarili natin praise and worship na hindi na natin kailangan mag-tap ng iba kundi ingrown. Tama ba? Parang pangit ang ingrown. Pangit ingrown eh. Sariling atin naman yung namumuno sa praise and worship. So hopefully by next year bago mag anniversary next year for our 9th year church anniversary, sana within our church na tayo sa praise and worship natin noon para ano man 'di ba, mas masaya kung tayo lahat yun ay gumagalaw at nagtutulungan sa pagsa-celebrate natin. So, yun nga, maraming salamat sa kanila. Nakita niyo naman po siguro yung ating Google Drive link na gakuha ni Harvey. Although konti lang yung shots nila,
ay maganda naman yung shot kaso konti lang, so pagpasensya nyo na po. Kung gusto nyo naman po, marami naman po akong shot sa akin, so just grab na lang nyo yung mga pictures natin para may maipost naman din kayo na nag-celebrate kayo ng ating 8th year church anniversary. Isa sa mga pinapasalamat ko is syempre lahat ng tumulong, nagdasal, naging parte, pumunta sa ating celebration kasi kung wala po kayo, ay wala tayong isa-celebrate. Kasi tayo po yung simbahan through thick and thin, tayo po ay nagsama-sama, nagtulungan at nagkaisa sa panahong ito to celebrate our 8th year church anniversary. Siyempre nagpapasalamat tayo sa ating mga pastor, our guest speaker, sa mga nag-sponsor ng ating event, siyempre sa lugar, sa pagkain, sa mga nakasama natin. Maraming salamat po. At nag-enjoy naman, I think nag-enjoy naman ang lahat. So, praise be to God. But by next year, I hope and pray na in our own, kaya na natin tayo, hindi na natin kailangan mag-tap ng iba. Kung magta-tap man tayo ng iba is for special numbers na lang. Kundi mismo tayo ay ano na. So, palakasin natin yon na tayo within our church na kaya na natin sumali sa sports fest, kaya na natin sumali sa lit and music fest, nakakasali tayo sa mga band, battle of the band, solo, duet, sa sports fest, and hopefully maka-join pa tayo na sa mga iba pang activities ng Church of the Nazarene at yung ating simbahan ay ano ba paano ko ba sabihin to is maging productive in the community. Yun. So again, magandang gabi po sa inyo lahat. Yun yung aking praise report. And next, last praise report ko po is nagpapasalamat ako. Natapos na po yung ni Andre sa kanyang swimming lesson, basic swimming lesson. And pwede na siyang pumasok sa advanced swimming lesson. At may recommendation si Coach Ru ng Learn to Swim na pwede na siyang sumali sa competition o competitive kung gustuhin niya. Kasi marunong naman daw, kailangan lang daw ng training and more practice. So nagpapasalamat ako na may talento anak ko sa paglalangoy. Kaso ang kapalit isa o dalawang cheeseburger ng McDo. So, yun lang, yun lang. Ayan, pag-pray nyo po kasi naghahanap po kami ng chess club within Antipolo, Arnis club within Antipolo para ma-explore pa niya yung maraming bagay. So, pag-pray nyo po yun. And si Aubrey sa ballet, yun ang gusto niya. So, yan po yung pasasalamat sa Panginoon. That's my praise report. May gusto pa po bang sumali? Wala si Pao. May gusto pa po bang sumama or mag-share ng kanilang praise report or praise item or thanksgiving or testimony? Okay, kung wala na po, ay sana, I hope next Friday or the next few days or the next few weeks ay meron akong marinig na gusto mag-share ng praise item. So pag-pray natin na maraming maging blessing ang ating mga kasamahan para marami rin nagbibigay ng mga praise report or praise item. So bago po tayo magsimula, ay tayo po yung manalangin. Samahan niyo po ako sa pagdadasal. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, maraming salamat, Panginoong Isus, sa iyong kadakilaan at kabutihan. Maraming salamat, Panginoong Isus, na hindi niyo kami iniwan at pinabayaan. Panginoong Isus, alam po namin na talagang unfair. Unfair ang mundo, nakakainis, nakakairita, nakakatampo, nakakagalit, sarap tirisin. But Lord, tulungan niyo po at pag-ingatan niyo ang aming mga puso't isipan, aming pananalita, na maging kaaya-aya ito sa inyo. Gabayan niyo po ang aming mga buhay na maging pleasing sa inyong harapan at tulungan niyo kami, Panginoon Jesus, na magkaroon ng transformation, na magkaroon ng true repentance para po kami ay maging entirely sanctified, to be holy like you, and to worship you in spirit and in truth, na walang harong filter, walang not string attached, to worship you genuinely, Panginoong Jesus. Pang-ingatan niyo rin po ang aming mga sarili, ang aming kalusugan, ang aming simbahan, ang aming trabaho, ang aming ministry, ang aming businesses, na maging blessing ito sa ibang tao rin, Panginoon Jesus. Gabayan niyo po ang bawat isa na sa aming pagpunta sa inyong presensya ay maging matibay kami, Panginoong Jesus, sa iyong sandigan. Gabayan niyo po kami sa aming mga gagawin, iisipin at mga sasabihin, na maging kaaya-aya ito lahat sa inyo, Panginoong Jesus.
Panginoon, ibinibigay po namin at ng papuri at pagsamba sa ngalan nyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. At ako ay nagagalak. So, good morning, Mami. Good morning, Ate Mila. Good morning, good morning. Good evening, Mami. Good evening, Ate Mila. Good evening, Ate Chris. Good evening, Ronald. Good evening, Leng. Good evening, Kuya Jun. Good evening, Pa. Si Paulo, nawala. Pero, good evening din, Pau. So, tayo po ay dadako ngayon. So, bago po tayo ay may papanood po ako sa inyo muna para alam natin yung pag-uusapan natin. So, good evening po. So, para lang alam natin ang ating ano. So, last Friday pinag-usapan natin ang Article 7, which is Prevenient Grace. This is the official video ng ating Church of the Nazarene para lang malaman nyo yung official stand or yung official explanation. Then we will dive into it, himay-himay natin at pagbulay-bulayan natin sa gabi ito. So nakikita nyo sana ang video na ito sa inyong mga harapan. So ipi-play ko na po. To repent and believe in Jesus to gain eternal life in heaven. Article 7 explains that human beings are created in God's image, and with this, they have the ability to choose between right and wrong. This ability makes us responsible for our choices. When Adam and Eve chose to disobey God, their nature became corrupt, and they could not repair their relationship with God. We believe that through Jesus, God gives something called prevenient grace to everyone in the world, and it gives us the ability to turn away from sin, believe in Jesus for forgiveness of sin, and to do good works. Article 8. Okay. So, doon po nagtatapos yung video. So, tayo ngayon ay dadako. Sana ba yun? Wait. Okay. Ito na. Sana yun? Window. Ito. Ay? Tama ba? Photo yan. So, yan. Dismiss. So, yan yung Article 7 na pinag-uusapan natin, which is Prevenient Grace. And in the official manual ng Church of the Nazarene, ang sinabi niya po dito sa Prevenient Grace is, we believe that the grace of God through Jesus Christ is freely bestowed upon all people, enabling all who will to turn from sin to righteousness. To turn. So, nagkaroon ng transformation. To turn from sin to righteousness, believe on Jesus Christ for pardon. Yun yung importante natin maintindihan, yung pardon. Si Jesus Christ binigyan tayo ng full pardon sa kanyang buhay, sa kanyang dugo, and cleansing from sin, making us whiter than snow, and follow good works pleasing and acceptable in His sight. We also believe that the human race creation in God-likeness includes the ability to choose between right and wrong, and that thus human beings were made morally responsible, that through the fall of Adam they become depraved, so that they cannot now turn and prepare themselves by their own natural strength and works to faith and calling upon God. Yan po yung sinabi sa ating official manual ng Church of the Nazarene about Prevenient Grace. So ito po yung pag-uusapan natin. So alam naman natin, or siguro naaalala nyo naman siguro yung ano ba yung Articles of Faith ng Church of the Nazarene. Ulitin lang po na natin sa mga nakakalimot at hindi maalala, kasi ako nakakalimutan ko pa rin to, nagkakamali pa rin ako sa kasunod-sunod minsan eh. So, number 1, Article 1 is Triune God. Article 2 is Jesus Christ. Article 3 is the Holy Spirit. Article 4 is the Holy Scripture. Article 5 is the sin, original and personal. Article 6 is atonement. And yung last Friday at pag-uusapan natin po ngayon is yung Article 7, Prevenient Grace. And next Friday is Article 8, which is repentance. So yan po yung hanggang Article 16 po tayo dito. So kung maalala nyo, kaya ko siya pinalaro nung anniversary, kasi dapat alam natin to. So Article 7 tayo ulit, Prevenient Grace. Kasi masyado pong malalim at minsan nakakalito. Ano ba tong Prevenient Grace? Ano ba tong grace na to? Ano ba yung sa iba-ibang denomination, iba-iba ibig sabihin ng grace. When I say iba-iba ibig sabihin ng grace, iba yung interpretation or iba yung pag-unawa ng mga tao o denominasyon
sa kasalanan. Hindi na natin bibigyan yun kasi baka magkaroon pa tayo ng problema. Ang ano lang naman natin dito is to learn, to respect, and to adjust and adapt kung ano yung kailangan natin adapt sa ating mga buhay. Siyempre, iba-ibang iba-ibang ano, ah, iba-iba ang perception o pagkakaunawa ng bawat isa at wait lang, may nakita ako. Please provide distinction between common grace and prevenient grace. Okay. Okay. Okay, masyadong theological question agad. Pero sige lang. Sige, anin natin po yan, Kuya Jun, ha? So, Article 7, sabi nga, human are created in God's image. Alam naman natin na we are created in God's image, in the likeness of our Lord Jesus. So, dahil doon ay binigyan tayo ng opportunity ng Panginoon to choose from good and right and wrong, good and evil. So, meron tayong moral responsibility as a creation of God. Dahil yung unang panahon nga po daw sa Garden of Eden is it's all good eh. When you read the Bible from Genesis, ang nakalagay doon is ano eh, it is all good. Walang mali, walang palpak, walang ano tawag doon, nagkataon lang or nagkamali si God. Wala eh, it's all perfect. But upon that perfection or perfectly perfected, upon that perfection sa lugar na yon, sa lugar ng good in His presence, God gave us the moral responsibility to choose right and wrong, good and evil. So, yun nga yung ano. So, alam naman tao, we are good but we are corruptible. So, in human nature, we became corrupted because of our human nature. Si God kasi, yes, 100%. Si Jesus Christ kasi, yes, 100% man. So, nagugutom din siya. Yung human nature niya, nagugutom din siya, nasasaktan din siya, dumudugo din siya, natutulog din siya, tumatawa din siya, may memories din siya, may childhood din siya, di ba? Yun yung human nature ng ating Panginoon. But at the same time, He is also 100% God. So, yun yung pinagkaiba. No? Kaya minsan, ang misconception, hindi naman ako Diyos eh. Okay, yun yung maling misconception. Kasi tayo, as human being, as Christian, we try to be holy. We try to be in the likeness of God. But we can never do it, we can never be like that if Jesus Christ is not in our life. Wala tayo sa presensya ng ating Panginoon. At paano natin makukuha yan at mangyayari yun? It is by the power of the Holy Spirit. In our own effort, we can never save ourselves. We can never forgive ourselves. Therefore, wala pong tao, pope man yan, bishop man yan, mataas na ano naman na pastor yan, is di po pwedeng tao ang umano ng kapatawaran sa iyo because we have no power and authority to forgive others. Hindi po yan sa pag-aaral ng kandila, hindi yan sa pagbibigay ng maraming pera, hindi yan sa pagdinil doon tapos magdinil and walk, kneeling to papuntang altar or pupunta magpapakain, magbibigay ng malaking property, magdodonate ng malaking property. Hindi yun eh. Yung mga yun is parang icing na lang yun because of your faith. But to be forgiven is we have to have Jesus Christ in our life. Kaya nga tayo binigyan ng opportunity to accept this gift and grace. Ang grace po is a free gift from the Lord. So sabi sa Bible, it is a free gift from God so that no one will boast about it. Hindi mo to pwedeng paghirapan, hindi mo siya pwedeng bilihin, hindi mo siya pwedeng manahin. Because salvation, alam natin yung salvation is not hereditary. Hindi to transferable. Ang salvation is ikaw lang mismo in your own ano. So tayo mga parents, we have the responsibility, a spiritual and morally and ethical responsibility to teach our children the way of God, in the likeness of God. Kung tayo ay mga magulang tapos di natin tinuturuan yung ating mga anak ng tamang asal, tamang paglapit sa Panginoon, di natin binibigyan ng authority yung ating pagiging parent to bring our children to God, is meron tayong problema as a parent. Yes, mahirap kasi sa ibang tao boring naman. Ako nga, nung ako'y bata pa is naboboard ako sa church, naboboard ako sa sermon, naboboard ako sa pagiging Kristiyano. Ang boring naman, ang jologs naman, ang OA naman, ang baduy naman, bakit hindi pwedeng ganyan, di ba mga ganun? Pero we have the responsibility
to give this opportunity to other people, is especially our children, our loved ones, the opportunity to know Jesus Christ so that they may receive the gift of life, which is eternal life, and the gift of grace. So nasa kanila na lang yan. Sabi nga nila, sabi sa di ko malalam kung sa Bible or sa Chinese proverbs yon, is sabi nga nila is teach a man how to fish and he will give a man a fish and he will live for a day, but teach a man how to fish and he will live for a lifetime in the next generation. So tayo is we have the responsibility to teach our children, to educate our children, to educate the young ones, the next generation. Yun nga lang, minsan titingin nila sa atin is kalaban tayo, or ang baduy natin, jologs natin, ang ano natin. But we have the responsibility so that they may know Jesus Christ, that they may encounter the Holy Spirit through the sharing of the word of the Lord. And in that aspect, maybe and hopefully that they may encounter Jesus Christ by His Holy Spirit, so that they may be transformed in accepting this free gift of God, which is we call grace. Ngayon, sabi nga dito, they could not repair the relationship with God on our own. So kailangan natin meron tayong mediator, which is Jesus Christ nga, to gain full pardon from our sin. Sinabi ko last Friday, ang kabayaran sa ating kasalanan is kamatayan. Yan. Okay? Lahat tayo ay makasalanan, walang perpekto. So wag tayo mag-assume na ang galing-galing mo na nasyado kang mabait o wala ang ginagawang masama. Kasi lahat tayo may ginagawang masama. Yung iba self-righteous, yung iba cannot accept na sila ay self-righteous. They don't acknowledge that they are self-righteous. Yung iba is Christian narcissist. O, kapahala na kayo kung ano ibig sabihin nun. So lahat tayo may kasalanan. Walang perfecto, not even one, sabi nga sa Bible. But ang kabayaran nun is kamatayan. Hindi lang po to spiritual separation, but physical separation from the Lord for eternity. So kailangan natin someone to mediate, parang lawyer, na siya ang haharap sa hukom, sa judge, to fight for our case, that tayo ng not guilty. So ito naman si judge, upon hearing the history, ang nun is hindi history mo. Yung history ni Jesus Christ ang i-review niya. At pag nakita niya yung records ni Jesus Christ, ibibigyan ka ng full pardon. Bakit? Because we are adopted sons and daughter of Christ. When we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we became children of God, making us, 'di ba, adopted sons and daughter. So kung si Jesus Christ ang haharap sa iyo, 'di ba, kung is hindi yung anak mo yung ikaw, sino ka ba? O ipapakita ni Jesus Christ, ito yung record ko, ito yung criteria ko, ito yung credentials ko. Okay, not guilty. Okay, so ability to turn from sin, believe in Jesus, do good work. Yan yung yan na yung icing eh. So kailangan natin ng ng grasya ng Panginoon. So may tanong si Kuya Jun, yung common and prevenient grace. Yan. So, ang common grace kasi, ang common grace hindi siya, does not lead to salvation. But prevenient grace leads to salvation. Yan yung natin. Medyo malalim to kasi isang lesson talaga to. Bible study lesson siya. So, lang natin, daanan lang natin kasi kailangan yan, isang Bible study lesson yan eh. So, common grace does not lead to salvation, prevenient grace does. In Reformed theology, common grace is not saving grace, and it is not regarded as part of soteriology. Yan yung inaano dito, order or the order of salvation. Yan yung sinasabi dito in iba-iba to, Reformation kasi tong ideology na to. So, ngayon, ano ba yung prevenient grace? Basahin ko lang yung prevenient grace, while common grace is not considered saving grace, prevenient grace may very well lead to salvation through not necessarily so. In the Wesleyan Arminian thinking,
prevenient grace is simply the work of God in a person's life that precedes conversion and prepare that person to freely receive the gospel. That is prevenient grace. Iba rin yung common grace. Again, sinabi natin last Friday that grace is not cheap. Kasi ang kabayaran nun o yung ang katumbang nung grace na binigay ng Panginoon is priceless. So, wag kayong malito kasi sa theology maraming nakakalitong wordings. Hindi nyo masyadong kailangan ano yun, kung if you want to go deeper, yes, but for now I think hindi nyo kailangan masyadong problemahin yung mga terminology, theological na wordings kasi nga nakakalito to. Even pastors, lalo na young pastors is nalilito pa dito or nahihirapan intindihin. Even entire sanctification, nahihirapan pa rin po ang ibang mga pastor i-explain ang entire sanctification. Even myself is nahihirapan pa rin ako kasi nga marami kasi yan, may mga wordings na pare-parehas lang naman yung meaning pero iba-iba yung term na ginagamit. So, nasa na ba yun? Saan na yun? Nawala yung ano ko. Oh, sorry ha. Wait lang po So, yun. Ano yun natin? Sa Church of the Nazarene kasi iba rin ang ano niya ito sa Church of the Nazarene, itong binabasa natin, yan yung ano nila sa prevenient grace. Actually, hindi nila inaano masyado yung common grace kasi nga ang common, ano ba yung ang common grace? Katulad ito, nagkasala ka sa akin. So, nagkasala ka sa akin, naghumingi ka ng kapatawaran, pinatawad kita. Yes, nagkaroon ng forgiveness, binigyan kita ng benefit of the doubt, binigyan kita ng grace. Sige, bigyan kita ng grasya. Sige, papatawarin kita. Parang ganon. Or yung nga, kung mamamatay tao ka, nagkaroon ka ng sentensya ng tapos dahil naging mabait ka, bibigyan kita ng full pardon. So, hindi siya true salvation, pero grasya pa rin yun na ibinigay sa ng Korte Suprema o ng state na dahil naging mabait ka, yes, nagkaroon ka ng maling ginawa mo, but dahil nakita namin nagsisi ka, nakita namin na nagkaroon ka ng good behavior, is pabibigyan ka namin ng pardon or ng grasya, in other terms, is papatawarin ka namin, pwede ka na lumaya within after 2 years, within good, gano'n, diba? Teka lang, may nakita akong message. In prevenient grace, God bring us to saving faith. Yes, yun nga po. Prevenient grace kasi is sa papuntang salvation. So kung mapapansin niyo po sa Articles of Faith natin is after po ng prevenient grace, papasok tayo sa repentance, justification, regeneration, adoption, entire sanctification and holiness, the church, baptismus, Lord's suffering, divine healing, second coming, resurrection, So ito na po yung yung justification, regeneration, adoption, entire sanctification, holiness. Yun na po yung ng salvation So yun nga po. Yung common grace nga na tinanong ni engineer is hindi siya yung hindi to yung nagli-lead ng salvation. Again, katulad ng nahuli or nakulong. Pero dahil sa mabait ka, nakita yung pagbabago mo, nakita yung pagsisisi mo, nakita yung changes in your behavior, na mapagkakatiwalaan ka na at pwede ka nang i-release sa community, bibigyan kita ngayon ng pardon o parol, di ba? So, yun yung common grace. Pinatawad mo yung kapatid mo, nag-away kayo, pinatawad mo, o nasira yung paborito mong damit, o yung laruan mo, paborito mong laruan, nasira ng kapatid mo. Pero dahil mahal mo siya, pinatawad mo siya. So that's grace, binigyan mo siya ng grace. Hindi niya deserve, pero ibinigay mo sa kanya. That's the common grace. While prevenient grace is ayun nga yung leading to salvation. Pero gusto kong ano ba ibig sabihin ng prevenient? Ayan, sabi dito sa dictionary, parang hindi maganda yung ng dictionary na to. Saan na? Prevenient. Wala po Sabi dito, prevenient means preceding in time or order. Yan. Prevenient. Preceding in time or preceding in order. So, yon.
Ang ibig sabihin ng prevenient. So, yun. So, pasok tayo ngayon sa ating patapos na discussion. Lo, 8 na kagad. Bilis ah. Anyway. Okay, sige yun. Yun na tayo ha. So, okay na tayo sa... Pag may tanong po kayo, message nyo lang po kayo. Mag-message lang po kayo. Yan. Sabi nga ni Kuya John, in prevenient grace, God bring us to saving faith in Jesus Christ. In common grace, God prevent the wickedness of mankind into full expression. Oh, yes. Tama to. But in layman's term, yun nga po yung sinabi ko na, yun nga, o yan, may paborito kang ang analogy kasi nun is meron kang paboritong laruan, sinira ng kapatid mo, so siyempre nagalit ka, diba, nag-away kayo, pero dahil mahal mo yung kapatid mo kaysa doon sa laruan, paboritong laruan, binigyan mo siya ng grasya o pinatawad mo siya or pardon mo siya. So tama rin naman to, in common grace, God prevent the wickedness of mankind into full extension. So sabi nila, diba, in the world point of view, fight fire with fire. Kung nilabanan ka ng apoy, labanan mo ng apoy. An eye for an eye. But in the Christian sense, or in the Christian aspect of things, is negativity can never be extinguished with another negativity. Nagets niyo po ba? Negativity or hatred will never be diminished or omitted or removed by another hatred. Mawawala lang yung hatred when you give forgiveness and love. Nagets niyo po ba? So yun yung nangyari, natigil. Kinat ni Jesus o kinat natin yung root ng problem. Kaya nga yung sinabi ko doon sa laruan, paboritong laruan, ibis na awayan mo siya, magkaroon kayo ng hatred sa magkapatid is dahil mas nangingibabaw yung pagmamahal mo sa kapatid mo, yung pag-ibig mo sa kapatid mo, ay pinatawaran mo siya. Even if hindi siya deserving, kailangan niya mag-punish, is binigyan mo pa rin siya ng pardon or forgiveness. Natigil yung wickedness na yun. Kasi kung hatred begets hatred, manganganak lang rin yun ng hatred. And that hatred will continue to the next generation that full of hate. Tapos yung generation na nandito pa, dadami yung hatred na yun. So the only way to prevent or to destroy or to omit or to remove or to limit this ang tawag dito, wildfire na ito, is hatred is defeated by love, forgiveness and love. So kung love mo yun, magkakaroon ng forgiveness, so automatic na yun eh. Kaya po yung love, hindi siya kasi yung love masyado natin tinitake care for granted. Yung love masyado natin siyang, alam mo yun, ini-easy. Ang love kasi hindi lang yun eh. Love hindi niya nakikita yung pagkakamali mo. Katulad ni Jesus Christ o ng ating Panginoon, because of His love, ni-remove niya yung kamalian mo at kadumihan mo. Mas nangibabaw kasi yung pag-ibig niya kaysa sa mga limitations natin, wickedness natin, karumihan natin, shortcomings natin yon. So, mas nangibabaw kasi pag-ibig niya, so hindi niya nakikita yun. Kaya nga sinabi, making us whiter than snow. Paano ba magkaging whiter than snow sa dugo ng Panginoon? Diba mas lalong dudumi yun eh. Pero sinabi niya, by the blood of Christ, He will make us whiter than snow. Ibig sabihin nun is, yung pag-ibig, ang totoong pag-ibig kasi goes beyond your limitation. Ang pag-ibig ng ating Panginoon goes beyond our shortcomings, goes beyond our sin. Kaya nga meron siyang kapangyarihan and authority to forgive you because of His love, unending love. Inaano natin, may nakita kong chat. Love covers, ayan, yes, yun. Tumpak. Love covers the multitude of sin. So, kaya tayo nagkaroon ng prevenient grace, or sabi na natin grace, huwag na natin sabihin prevenient, common, or anong klaseng wordings ng grace, or pardon, huwag na natin yun. It is love. Without love, there will never be grace, or pardon, or kung anumang terminology na gagamitin natin. Sabihin na natin grace, huwag na natin sabihin prevenient, or etc. Grace na lang. Without love, there can never be grace, because grace was nagkaroon ng grasta o ng grace because of the love. Katulad sa tayo, yes po. Wait lang po.
Opo, wait lang, di pwede yan, ha? No, 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 no. Oto, dyan lang, ha? So, yun po, ang ating, kaya nagkaroon ng grasya because of love. Oh yes, tama si Kuya John. Grace was given because of God's love. Kasi kung walang love, walang grasya. So, 'di ba? But because kasi imagine niyo to God can restart the world. Yung creation, 'di ba? Nag-fall si Adam and Eve. Pwede niya sabihin, okay, undo, reset, tanggalin natin, gawa tayo ng bago. Imagine niyo yun, imagine niyo. God has the power to redo things. Tama ba? God God can redo things. Pwede niyang sige, palpak to, sige, tanggalin na natin to, tapo natin. Which is ginawa niya. Ginawa niya in the sense of Noah's Ark. Kasi sa sobrang kadumihan, sa sobrang sinful ng mundo, konti na lang, as in talagang lahat ng tao sa mundo sinful. 'Di ba? Anong ginawa niya? Nilunod niya lahat para mag-reset. Pero nakita niya na mali yung ginawa niya, kaya nga binigyan niya tayo ng rainbow na naalala niya yung promise niya, hindi niya nagagawin ulit yun kasi pangit nga or alam yun na alam mo yung pag may alaga ka, di ba pag may alaga kang basta may alaga ka tapos papatay mo yung alaga mo kasi matanda na or masyadong magulo, i-euthanize mo siya, i-euthanize ba tawag doon? Di ba ang sakit? Ayaw mo na ulit mangyari yun, so yun na yun. So, teka, stop sharing na ako. Tapos na ako sa tingnan. So, yan po mga kapatid, yung ibig sabihin ng grasya. Kaya, please, wag nyong anuhin, wag nyong ismolin, don't take it for granted what grace is. Because grace is a beautiful gift from the Lord. Meron tayong libro na ginagamit sa Nazarene, which is, I think, na prayer meeting ko na rin dati yun, is spiritual formation. Is yung upright pag nakita ko, send ko na lang sa inyo. Sorry, send ko na lang sa inyo para makita nyo kung ano ibig kong sabihin ng libro. Doon ang gandang basahin, medyo masakit lang sa ulo kasi English, saka malalim masyado yung mga terminology nila, but nakakatulong ito sa inyo, and I hope from what I read, maganda yung libro, maganda yung book niya. And I hope hindi natin ismolin yung grasya ng Panginoon. Kasi we take it for granted, to be honest many Christians take it for granted the grace of the Lord, the love of the Lord that He gave us. Marami sa atin, hindi ko sinasabi atin na church lang generally speaking, maraming Christians take it for granted yung love ng Panginoon, yung forgiveness of the sin, yung grace na ibinigay ng ating Panginoon. Take it for granted. Kasi tayong mga Kristiyano, madalas sa atin po, pinipili lang natin yung applicable na gusto natin sa Bible. Hindi na natin naaalala na kailangan natin i-apply lahat ng nasa Bible. Hindi naman to kung ano lang ang gusto, namimili ka lang, di ba? So, I hope and pray that our church, although small lang tayo, and I pray na hindi lang tayo maging small, maging big tayo. Kahit ano man yang we have to grow. Kasi nasa ni Lord yan to grow. Hindi pwedeng mag-stack up lang tayo na kung ano, sino lang tayo, yun lang tayo. We need to grow, not just by numbers, but in quality also. Hindi tayo sinabi na, okay, 10 lang kayo dyan sa church na yan, sige hanggang 10 years, 20 years, 10 lang kayo. Hindi We have to grow, we have to expand. Kaya nga nagkakaroon ng daughter churches. So, I pray that our church, kahit small lang tayo ngayon, is to be bigger so that we may be a blessing giver sa community natin, na itong church natin, Light of the Mountain, will be light in the mountain, hindi lang per name, kundi maging totoong ilaw sa lugar, sa komunidad na meron tayo. And I hope and pray each and every one of us has been challenged during this time para po tayo, para naman magamit natin yung buhay natin sa talagang itinalaga ng ating Panginoon. Yes, pwede tayo mag-aral. Yes, pwede tayo magtrabaho. Yes, pwede tayo magkaroon ng business. Yes, pwede tayo mag-in love. Yes, pwede tayo magsaya. Pero tandaan natin, we are here in this existence of our world to worship our Lord Jesus Christ.
sharing the name of the Lord, the good news to other people, baptizing them by the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. So, bakit ba natin ito ginagawa? Because we believe that prayer is effective, prayer is efficient, prayer is relevant, prayer is powerful, and that prayer works. Wala pong imposible sa ating Panginoon. And I hope and pray that we may align our will to the will of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, so that we may be a good testimony to other people, because what we say, what we think, what we post, and what we act reflect who we serve, and we serve God. So kailangan alam mong you represent God because we are ambassador of Christ. Dapat pag-ingatan natin kung paano tayo naghihihalamuha sa mundong ito, because we have been given the responsibility to share the word of the Lord to our brothers and sisters in Christ na hindi pa nakakilala sa Kanya. So I hope and pray that we may stand as a family of the Lord in sharing the good news to other people. At dyan po nagtatapos ang ating maliit at maiksing message sa gabing ito, or talikayin sa gabing ito about sa ating articles of faith. So next time po, ang next topic po natin is Article 8, which is repentance, which is na ano na po natin yan, na daanan na natin yan sa mga ibang ano, kasi correlated na yun magkasama na yun dun So pakita ko lang po sa inyo yan yung ating articles of faith, 16 articles of faith. Okay, dyan po nagtatapos, and I hope that you are all blessed, motivated, and encouraged, and challenged at the same time, and if needed, have been rebuked out of love, so that we can align our will to the will of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ako po si Pastor Mike Caldira. Maraming salamat po sa inyong lahat, at maraming salamat Kuya John for that interaction. Yan ang gusto ko, may nagtatanong. So I hope and pray na may magtanong din sa inyo someday, soon. Pero wag naman yung masyadong mahirap na baka hindi ko masagot Alright, so thank you Kuya Jun for that questions. I hope na nasagot ko yung inyong mga katanungan. So may mga prayer request po tayo dito, babasahin ko po. Kung may prayer request po kayo, chat na nga lang po yan para po mapag-pray natin ngayong gabi. So prayer request po ni Mama, ni Papa, daily and financial provision of everyone, good health of everyone, board exam of Faye and Jeannie, sustaining grace, the Guzman family, and Gian's job. Kaya Mami naman po, good health for all, pray for maging CPA na si Faye at Shelo, Davao trip, US trip, ACPAP convention, Baguio. Si Ate Mila, prayer request ko sana magaling na ang mga mama sa amo ko na may sakit na stroke. Si ate na stroke? Hala. Hindi po, mama po sa amo ko po, Pastor. Mama ng amo mo. Okay, sorry. Okay, kasi nakita ko nung Sunday ay nung Sabado Okay. Sorry. Yung mama ng amo niya, daw na stroke. So pag-pray po natin na magkaroon ng mabilis na kagalingan. 3 araw na hindi nagigising, nandun pa sa hospital. Pag-pray po natin to Tapos prayer request ni Ate Chris is long life, financial daily provision, wisdom, prayer for more client, plus namin ni Pastor, makahanap ninyo all the staff, hardworking. Kay Kuya Jun naman, pray for God's provision of replacement driver for our van, need him soonest. So yan, pray po natin. At si Ronald, good health, guidance, financial provision, protection, and relationship ng parents and loved ones. To Grace, a smooth journey, watch over her, and bring her safely back home. Okay, yun. Ito. November 1, please keep safe, harm, and God. Heavenly Father, we ask protection, guidance from... okay. Sige. So, yun po, pag-pray. Ako po, nakalimutan. Sino pa wala? Si Leng, ano? Ayos. So, okay na. Good health sa kay Leng is good health sa buong family, provision, safety. Sa pagre-review ni Rika sa exam. Yes, si Rika po mag-e-exam sa August. So, ano muna siya, focus po muna siya sa kanyang pag-aaral. So, pag-pray po natin siya within this months, within this 1 month, duration of 1 month, hanggang sa kanyang mag-board exam.
na maipasa niya ng one take. Yung bata po talaga is madaling araw na rin natutulog eh. So pag-pray po natin yung kalusugan niya, pag-pray po natin yung health niya, yung pagre-review niya, na after this hard work is magkaroon ng payment or yung return of investment na pumasa po siya. Ganun din po kay Faye at sa kasama namin isa sa opisina na si Shelo na maging CPA by this October. And syempre, pag-pray din natin si Kuya Jun, because I don't know kung alam nyo na, kung okay lang sabihin, but pag-pray din natin si Kuya Jun Nicolas, sa kanyang pag-answer sa calling ng ating Panginoon. So nag-aaral siya ngayon ng MDiv sa APNT. So pag-pray po din natin yan sa kanyang mga gagawing hakbang, this new journey of his life. And pag-pray din po natin ating simbahan, ang Light of the Mountain Church of the Nazarene. So ako po, prayer request ko lang po yung health namin lahat, especially ako po kasi ako yung maraming sakit. So medyo patigil-tigil sa gym kasi daming pinapagawa ni Mami, hindi ako makapag-gym ng maayos. At yun nga ay sa master ko, sana mapagpatuloy ko na rin and kung ano pa plano ng ating Panginoon. Siyempre kay Aubrey, kay Andres sa kanya ng paglaki at sa aming relationship ni Faye. So yun po, pag-pray po natin yan mga yan. And announcement na po bago tayo magdasal, bukas po is Family Link sa TFCN Taytay, sa malapit po or lagpas ng KFC papasok ng Taytay Bayan. So sa mga pupunta po, see you there. 8 o'clock po ang start. So kita-kits po tayo. And I hope sana po yung iba makasama sa atin. So yun po, yun lang naman po muna yung announcement natin kasi yun po yung mangyayari ng pinakamaaga. And syempre sa mga youth natin na sasama ng camp. So tayo po yung manalangin. I will give you a silent prayer, then we will close. Sabay-sabay po tayo mag-close. Tapos, silent prayer muna tayo in unison. You don't have to open your mic. Pero pag-pray po natin, sama-sama po tayo. So, I hope naririnig niyo po ko at nakikita niyo yung prayer request. At tayo po ay manalangin sa mga panahong ito. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, hear our prayer, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Maraming salamat dahil kami binigyan niyo ng opportunity to worship you in spirit and truth this evening. Maraming salamat sa mga taong nandito at sa mga nag-leave. I hope sana maka-join sila next time. Sa mga hindi makasama, I hope and pray na makasama sila next time. At ganoon din, Panginoon, sa mga may mga pinagdadaanan ngayon, we pray for comfort and peace, Panginoong Jesus. Lord, you have heard our cry, you have heard our plea, you have heard our request. Let your will be done, Panginoong Jesus. We pray for Mama and Papa's prayer request na daily financial provision ng bawat isa.
good health of everyone, board exam ni Faye and ni Jeannie, sustaining grace, the Guzman family and Gian's job, sa prayer request po ni Mami, good health of all, prayer na mag-CPA na si Faye at Cielo, Davao trip niya, US trip niya, ACPAP convention sa Baguio Country Club. Ang prayer request po ni Ate Mila, yung mama ng amo niya, Panginoong Isus. We pray dahil po na siya na stroke, we pray na magkaroon ng comfort and peace at magkaroon po siya ng fast healing at Lord, so as soon as Lord na mag-recover ang consciousness niya, Panginoong Isus, para po maging maayos na ang lahat, maka-relax, makasama na po nila ulit ang kanilang magulang. Pinagpipray ko po sila kuya at ate, ganda na kanyang mga anak at yung amo ni Ate Mila, ganda rin po si Ate Mila at kanyang pamilya, Panginoong Isus. We also pray for Ate Chris prayer request, long life, financial daily provision, wisdom, strength, praying for more clients, nasa nila ni Pastor, makahanap ng bagong audit staff na hardworking. Si Kuya Jun naman po, prayer request niya, provision of replacement ng driver sa kanyang van na mas mabilis po sanang makahanap ng driver si Kuya Jun para po sa kanyang van, para po additional at extra income. Ganda rin po ang kanyang family, sila Ate Jane, ang kanyang mga anak, ang kanyang business, Lord Panginoon Jesus, ang kanilang business na Chaybak, ay maging prosperous pa ito, Panginoon Jesus, mas lumaki pa to, mas maging blessing pa to sa iba. Agad din po sa kanyang pag-aaral ngayon sa APNTS, Panginoon, huwag siyang papabayaan. We also pray for Ronald's prayer request for good health, guidance, financial provision, protection, and sa relationship ng parents and loved ones. Agad din po kay Leng, prayer request po niya, good health sa buong family, provision, safety, and pagre-review ni Rica sa exam. Ganun nga po Panginoon Jesus, sa mga nagre-review for board exam namin ng mga kasamahan na si Rica na mag-e-exam sa August, we pray for peace, comfort, wisdom, guidance, strength, and provision and blessing, Panginoon, sa kanya. Ganun din po si Faye na mag-exam sa October sa CPA board exam. Tulungan niyo po siya, Panginoong Isus, na maipasa niya rin, Panginoong Isus, ang CPA board exam. Ganun po, alam ko parehas itong mga nag-aaral na ito, hindi na po nakakatulog ng maayos, stress na. But Lord, we pray for peace, comfort, wisdom, strength, discernment, and blessings sa kanila as they take the board exam. We also pray, Panginoon, sa aming simbahan, Light of the Mountain Church of the Nazarene, na mas lalo pa itong lumago, mas dumami pa to, mas maging malalim pa ang mga members nito, at mas maging active po ang mga kasamahan namin, Panginoong Isus, na lalo pa sa prayer meeting na mas dumami pa kami, kasi po sabi nga po nila, ang simbahan na nanalangin ng sama-sama ay pinagtitibay ng banal na Espiritu. So gabayan niyo po ang aming simbahan, ang aming mga ministries, ang Sunday service namin, ang Bible study namin, ang youth fellowship namin, ang hopefully magkaroon ng VBS ang simbahan namin this year, sa magkaroon din ng Jesus Film feeding program, mission outreach, Panginoong Isus, bago magpasukan. Agad din po sa iba pang mga ministry opportunities na din namin gamitin para po bigyan kadakilaan ang iyong pangalan, Panginoon, in our community. We also pray for each and every one of us, kay Mami, kay Ate Mila, kay Leng, ganun sa kanyang may bahay, at may bahay, kay Kuya Jun sa kanyang may bahay, kay Ronald, kay Mama Papa, kay Ate Chris, at ganun din sa akin, ay bigyan niyo po kami ng protection, guidance, blessings na nagagaling sa inyo. Panginoong Isus, hindi namin kakayanin to kung kami-kami lang. That's why we need you, Panginoong Isus. Lord my God, help us and give us the strength and the endurance, the encouragement, the motivation that we need so that we may fight the good fight of faith, so that we may run the race and win the race, and to fight and to be a blessing to others, Panginoong Isus. Lord, ibinibigay po namin lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan nyo. Maraming salamat sa kanyong kabutihan at kami ay nagbibigay papuri sa inyo, Panginoon Isus. Binibigay namin lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan nyo. Maraming salamat, Panginoong Isus. Mahal ka namin at kailangan ka namin sa aming buhay, lalo sa pagdidesisyon namin sa kanya-kanya naming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Isus. In Jesus' name we pray. Amen, amen, Amen and amen. So magandang gabi po sa inyong lahat. Good night po. Again, family link po Hello. bukas. Sa mga sasama po ay see you sa TFCN tomorrow. God bless you po. Maraming salamat at good night. Bye-bye. Bye-bye po, Kael. Bye-bye. Bye-bye po. Uy, nakahabol. Nakahabol si Faye. Nakahabol. Nakahabol si Si Faye. Paulo Ending sayang na. nawala.
Okay, Ending good night na. guys. God bless po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.